Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Mga ka-BBM, hindi lang si DOJ Secretary Boying Rimulya ang umaan ng batikos ngayon mula sa ating mga kababayan, kundi maging itong si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Kung ating babalikan, palaging nangunguna sa media press con itong si Rimulya at Abalos tuwing magkakaroon ng malaking kaso o krimen dito sa ating bansa, partikular ang nangyari kay General Bantag at Congressman Arnie Teves Jr. Matatandaan na sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na matutuldukan na ang mga krimen sa bansa dahil sa pagsasanib pwersa ng kanilang ahensya kasama na ang PNP, NBI at DOJ. Pero makalipas ang ilang linggo at buwan, patuloy pa rin ang mga nangyayaring karumal-dumal na krimen kung saan ay mga opisyal pa ng pamahalaan ang involved at nabibiktima ng pamamaslang. Reaksyon at komento ng ating mga kababayan at iba pang mga organisasyon, masyadong pagpapapugi at pagpapabango sa publiko ang ginagawa ni Rimulya at Abalos dahil sa kanilang mga pagsasalita ng tapos at pangako sa taong bayan, pero ang katotohanan ay hindi naman nila kayang panindigan at isakatuparan ang kanilang mga binibitiwang pahayag. Dahil dito, sa halip na magtiwala at ikatuwa ng publiko ang kanilang mga binibitiwang pangako sa mga Pinoy, lalong nagiging dahilan para magalit ang karamihan at lalo silang nakakatikim ng batikos. Kaya naman komento ng ating mga kababayan, tama na ang pagpapapogi at paglinlang sa mga Pinoy at mas mabuti na magsalita na lang kapag nangyari na at natupad na ang kanilang pangako. Doon sana mga kaibigan, pag nandiyan na yung mismo aktual, doon sana sila nagsasalita, hindi yung kung hindi pa naman nahuhuli o natutukoy. Diba? Parang ang pangit lang kasi, hindi maganda pakinggan o panoorin yung mga ganong klaseng balita Sa publiko. Tulad nung sinabi nilang alam nila kung nasaan si Bantag. Pero until now, hanggang ngayon, wala pa. Diba? Nagbigay sila ng pabuya, 3 million. Wala pa rin. Hanggang ngayon, wala pa rin. Para sa detalye ng mga balitang yan, sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sentro ngayon ng pagpuna ang bagong logo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na ginastusan umano ng nasa 3 million pesos. Ilang observer ang nagsabing maraming red flags sa bagong labas na disenyo ng logo. Maliban sa malaking gastos ng government corporation, nakukulangan ang marami sa disenyo nito bukod pa sa ilang issue ukol sa gumawa nito. Ang nasa likod kasi ng logo na Print Plus Graphic Services ay sinasabing noong Hunyo 14 ng taong kasulukuyan lamang nakapag-register sa Philippine Government Electronic Procurement System. Maging ang official page nito, grabe namang logo yan, umabot ng milyon. Ay wala man lang umanong sariling logo at nasa 30 lamang ang followers nito. Sinubukan din ng ilan na hanapin ang opisina nito, ngunit itinuturo lamang sila sa tila bakanteng lote. Nitong nakaraang buwan lamang, naging tampulan din ng puna ang Department of Tourism dahil naman sa slogan at promotional video na kinunan umano sa ibang mga bansa sa halip na sa sariling tanawin ng ating bansa. Iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na ang Public Attorney's Office ay hindi isang law office, kundi ito ay isang government legal service.
Ginawa ng kalihimang pahayag matapos na maglabas ang Korte Suprema ng show cause order laban kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Sa naturang kautusan ay pinagpapaliwanag ng kataas-taasang hukuman si Acosta kung bakit hindi siya dapat cited in contempt at disiplinahin bilang miyembro ng bar. Kasabay nito ay ibinasura rin ng Korte Suprema ang kahilingan ng Public Attorney's Office na alisin ang isang probisyon na nakasaad sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Ayon sa Public Attorney's Office, ang Section 2, Canon 3 ng Code of Professional Responsibility and Accountability ay naglilimita sa panawagan nito sa Rule of Conflict of Interest. Paliwanag naman ni Remulla, ang Korte Suprema lamang ang tanging makapagsasabi kung mayroong conflict of interest o wala dahil sila ang tumatayong final arbiter sa ganitong mga usapin. Punto pa ng kalihim, ayaw ng Supreme Court na gumagamit ng mga social media account ang mga abogado tungkol sa mga kaso. Aniya, kinakailangan maging maliwanag sa Public Attorney's Office na ang lahat ay kinakailangang igalang ang sinasabi ng Korte Suprema. Example, ito, kay Jandera. Yung kaso pala ni Jandera. Yung mga JO ng NBI, walang abogado, ayaw represent ng PAO kasi naging abogado na raw sila nung mga naging suspect dati at yung mga iba pang kasama roon sa kaso. Eh hindi naman independent bawat isang abogado niyan Yung ginagawa lang naman natin dito ay para yung karapatan ng bawat tao ay mapagtanggol ng isang abogado. Yan po ay nasa saligang batas natin. Nasa ating constitution that every person is entitled to counsel. Kaya meron ho tayo Public Attorney's Office para ang karapatan nito ay maging totoo sa bawat Pilipino. Sa desisyon naman ay nilabas ng Supreme Court, pinaalalahanan nito ang Public Attorney's Office na pangunahing mandato ng kanilang ahensya ay ang pagbibigay ng libreng legal na tulong sa lahat ng mga individual na nahaharap sa mga kasong kriminal, sibil, labor, administratibo at iba pang quasi-judicial na kaso. Git pa ng Korte Suprema, ang pagtanggi sa mga mahihirap na mayroong kinakaharap na kaso ay malinaw na paglabag sa pangunahing tungkulin ng kanilang ahensya. Balikan natin itong kinover natin dati. Ito. Ginawa niya to dati, no? December 2022. Tapos yung title title natin dito, ito pala yung pangako ni Bernhard Abalos noong December 2022. Natupad ba o napako? Dito, sinabi niya, ano bang sinabi niya dito? Na wala nang patayan mangyayari pa. Pagkatapos nito, wala nang patayan. Sinisiguro ko sa inyo, dami niyang pinangako dyan. Under the police, PNP, poprotektahan kayo. Ano nangyari? Pagkarating ng Pebrero, pinatay yung pinsan ni Gob Henry Pride Teves o ni Kong Arnie Teves. Nangyari, di ba? Tapos, pagkarating ng March 4, ayan, napatay yung gobernador nila, si Roel Digamo. Di ba? Yan kasing mahirap sa'yo, pangako ka ng pangako. Pero, pagkatapos ng matatalinghagan ng mga sinasabi, napaka-motivational, masarap pakinggan, pero hindi mo naman kayang panindigan, hindi mo naman kayang bantayan talaga. Diba? Command responsibility mo yan as DILG secretary. Pangako ng pangako, hindi mo naman natutupad. Ito pa, nagpa-press con pa siya pagkatapos nito. Kaharap pa si Governor Chaco. Magantay ulit tayo ha. Siguro mga 2 buwan pa. I want every people here, especially from the North, to know this. Kasi baka hindi nila alam ang mga nangyayari. So ito po ngayon ang status sa yung status daw, meron daw 36 filed na cases against Arnie Teves with regard to 2019. But at the same time, sinasabi niya, it is submitted for resolution at aantayin pa daw natin. Yun daw ang status. Kaya naman itong mga tagasunod na narinig lang nila na may filed cases na 36. Yun na yung sa kukote nila na may kaso ng 36 na itong si Kong Teves. Pero hindi nila iniintindi
na ito ay inaantay pa kung ano ang resolution. Diba? Submitted for resolution and aantayin pa. Galing mismo sa bibig ni Abalos. Pero sa inyo, na ewan ko kung iniintindi ba ninyo, hindi. Okay, so yun. Kaya sinasabi natin na delusional itong si Abalos. Kasi, sabi niya, meron ng kasong na-file kay Kong Teves. Delusional ba siya? Gusto niyang pagpapaniwalain yung sarili niya at yung mga mauuto nila na may kaso na si Kong Teves. But at this very moment, wala pa. 4 months na ang nakararaan. Di ba? Tapos, pinagbabasa niya dyan, 36, with 10, 9 murder, at murder, multiple murder, attempted murder, at kung ano-ano pa dyan. Binabasa niya. Ina-update niya yung taong bayan sa case ni Digamo. At pinapaniwala niya na, let's move on, let's move forward. And at the same time, ito, naka-file, nasa korte na. Sabi pa nga niya, nasa korte na. Asan yung nasa korte? Kaya ka delusional kasi sinasabi mong nasa korte na, pero at the same time sinasabi mo submitted for resolution. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.